POV. Daddy! Mommy! May trabaho na ako! Masayang sigaw ko habang hawak ang pinirmahan kong contract sa isang modeling company. Nag-iisa akong anak, ngunit kahit na ganoon ay gusto kong tumindig sa sarili kong mga paa. Ayokong umasa sa aking mga magulang kaya nagsisikap ako para magtagumpay. Talaga anak? Masayang salubong sa akin ni Mommy na galing pa sa kusina. Nakita ko rin si Daddy ngunit mukhang hindi ito masaya sa balita ko. Nagsasayang ka lang ng panahon sa modeling career mo na iyan. Bakit hindi ka nalang mag-focus sa business natin, Monica? Hindi kung ano-ano inaatupag mo. Wala na ibang magmamana noon kundi ikaw. Sermon sa akin ni Daddy. Nagkatinginan kami ni Mommy. Nawala ang ngiti sa aking mga labi. Sa kwarto po muna ako. Nagyuko ako ng ulo sa harapan ng mga ito. Umakyat ako ng hagdan patungo sa aking kwarto sa ikalawang palapag. Nakasalubong ko si Manang Pilar na galing sa aking kwarto at dala ang mga marurumi kong damit. Congratulations sa'yo, Monica. Sinabi ko naman sa'yo na matatanggap ka dahil napakaganda mong dalaga. Simula pa noong bata ka, alam ko na magiging mahusay kang modelo at nagkatotoo nga. Masayang sabi nito sa akin. Mabuti pa ang mga katulong namin, proud sa akin. Samantalang si Daddy wala na akong magandang nagawa sa kanya. Malungkot akong tumingin kay Manang Pilar. Salamat po. Matamlay na sabi ko. Nilampasan ko si Manang Pilar at nagtungo na ako sa kwarto ko. Humarap ako sa vanity mirror at tinignan ang aking mukha. Pinuri ako ng mga photographer kanina dahil kahit na sa camera, maganda pa rin ako. Ngunit ang gandang ito ay gustong ikulong sa office ng aking ama. Ayoko maging businesswoman. Gusto kong tahakin ang sarili kong landas. 21 na ako at may sarili ng pag-iisip para gawin ang gusto ko pero bakit hindi iyon nakikita sa akin ni Daddy? Umiiyak ako habang nakatingin sa salamin. Modeling ang pangarap ko. Gusto ko maging ramp model sa ibang bansa. Monica anak. Si Mommy kumakatok sa pinto. Pasok po kayo Mommy. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata at nagbuga ng hangin. Monica, pasensya ka na sa Daddy mo. Nitong mga nakarang araw kasi may inaayos yung problema sa business natin. Kaya siguro siya galit ngayon. Kilala mo naman ang Daddy mo anak. Mahal na mahal ka niya. At ang tanging gusto niya ay ang mapabuti ka. Mommy, 21 na ako. Hindi na ako baby. Kaya nga ako nag-aral ng modeling dahil itong gusto ko. Ayaw ba ni Daddy na maging masaya ako? Hindi naman sa ganoon anak. Siguro naiisip lang ng Daddy mo na mas mabuti kung business muna natin ang isipin mo bago ang modeling career mo. Sana'y naiintindihan mo ang Daddy mo anak. Palaging kinakampihan ni Mommy si Daddy kaya hindi ko maramdaman na may totoong nakakaunawa sa akin. Please Monica, sundin mo na lang muna ngayon ang Daddy mo. Subukan mo magtrabaho sa office at magkaroon ng interes sa negosyo natin. Pagbigyan mo na lang muna ang Daddy mo anak. Yun pa rin na ipinipilit ni Mommy sa akin. Kahit na ayokong pumayag, ay pumayag ako sa gusto nito. Canned goods ang negosyo ng pamilya ko na minanapa ni Daddy sa Lolo Delphine ko. Nag-export kami sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi naman po siguro masama kung canned goods na lang muna ang imamodel ko. Ngumiti si Mommy at natuwa sa sinabi ko. Pagbibigyan ko sila sa gusto nila. Sisikapin ko na mapag-aralan ang pamamahala ng negosyo namin. Kinabukasan nagpa siya ako magpunta sa company namin para mabisita si Daddy doon at makapag-sorry ako sa kanya. Papasok na ako sa building namin nang may makita ko isang lalaki. Nakasuot ito ng business suit at nakasuot ng black shades. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kumikinang ang mga sapatos nito at planchado ang damit. 1 metro ang layo ko sa kanya pero naamoy ko ang gamit nitong pabango. Para akong namagnetong lumapit pa rito. Hanggang sa hindi ko napansin na hagdan na ang nilalakaran ko. Nawalan ako ng balanse ngunit nasalo ako ng lalaki. Bumilis ang tibok ng aking puso. Miss, are you okay? Mahinang tanong nito sa akin. Matagal ako bago nakasagot. Oh God, siya na ba ang knight in shining armor ko? May bumusin ang sasakyan sa harapan namin ng lalaki kaya naman mabilis niya akong itinayo at binitawan. Sorry miss, but I need to go. Watch your steps so you won't fall. With me. Ngumiti sa akin ang lalaki na mula magkabila kong pisngi. Fall for you. I'm falling for you. Sumakay ang lalaki sa magara nitong sakyan. 2 kotse pang itim ang kasunod nitong umalis.
Tingin ko'y mayaman ang lalaking iyon. O hindi lang basta mayaman kundi sobrang yaman. Binati ako ng mga empleyado namin na nakakasalubong ko. Eksakto naman na nakita ko si Owen na siyang secretary ni Daddy. Monica, I'm surprised to see you. Nakapagbeso ito sa akin. How are you? Habang tumatagal, paganda ka ng paganda. Hindi naman masyado, Owen. As you can see, I'm good. May nakita ko lalaki kanina sa labas. Nakapag-meeting ba siya kay Daddy kanina? O sisa ako kay Owen? Pero no, Monica. Nagkibit-balikat pa ito. Alam mo naman na wala akong masyadong alam sa mga lakad ng Daddy mo, kahit na secretary niya ako. Masyado siyang misteryoso. Tama nga si Owen. Sino nga kaya lalaki mo sumalo sa akin kanina? Sa office ka ba ni Sir Gizon pupunta? Tumango ako kay Owen. Oo, sana eh. Gusto kong pagbigyan si Daddy sa kanyang gustong magtrabaho na muna ako dito sa company namin. Tama naman ang Daddy mo, Monica. Bata ka pa at mas mabuti kung mag-focus ka sa business ninyo bago ang sarili mong career. Sinabayan ako ni Owen patungo sa elevator. By the way, medyo naintriga ako sa sinasabi mong guy. Monica, gwapo ba siya? Makisig? Mabango? Yes, Owen. Alam mo, habang hawak-hawak niya ako kanina, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Sinig ko ako ni Owen habang sinasabi ko iyon ng may emosyon. Monica, kinakabahan ako sa imagination mo, ha? Napahawak pa ito sa dibdib. Kaloka kang bata ka. Palibas ay nasa 30 years old na si Owen at single pa rin ito hanggang ngayon. Pumasok ako sa office ni Dad at naabutan ko siya na tila may malalim na iniisip. Hindi pa napansin ni Daddy na nasa harapan na niya ako. Monica! Gulat na sabi nito sa akin. Nandito po ako para mag-sorry. Handa na po ako matuto sa business natin habang ginagawang gusto ko. Hindi naman po siguro ninyo ako pagbabawalan na mag-model ng tuwing weekends. Tumayo si Daddy at niyakap ako. Salamat, anak. Napansin ko na parang matamlay pa rin ito habang kausap ako. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Daddy, napapansin ko na tila may malalim itong iniisip. Daddy, are you okay? Yes, of course. Pagod lang siguro ako kaya medyo nawawala ako sa focus. Magpahinga na muna kayo. Pwede ba kitang iwan dito, anak? Sasamahan ka ni Owen at Rich sa next meeting ko. Kayo na munang bahalang humarap. I know, kaya mo naman iyon dahil may tuwala ako sa'yo. Kinuha ni Daddy ang susi ng kotse nito na nasa drawer ng lamesa at isinuot ang coat nitong itim. Yes, Daddy. Gagawin ko lahat, I promise. Hinagkan ako sa noo ni Daddy bago ito umalis at pakiramdam ko, may kakaiba talaga sa ikinikilos nito. Gabriel's POV. Kanina ko pa napapansin na ibang ngiti mo ngayon. Tanong sa akin ni Gustavo nang maabutan niya ako sa hideout na nakaupo sa may mahabang couch. May magandang nangyari lang kanina na hindi ko inaasahan. Anyway, kamusta ang negosyo? Seryosong, ano ko rito? Well, binagsak nito sa aking harapan ang bag ng mga pera. Good. Maganda ngayon ang pasok ng biyaya. Inamoy ko ang bundle ng pera na kinuha ko mula sa bag. Bumibenta ang bagong product natin sa mga bars and casinos. Sigurado ako na kapag nakita ito ni Don Guerrer ay matutuwa siya sa ating dalawa. Dapat lang, dahil ginagawa natin ang lahat para sa kanya. Ang gusto ko lang, matanggap niya ako bilang son-in-law. Tinapik ni Gustavo ang aking balikat. Iba na talaga ang tama mo kay Ella. Unang pagkikita pa lamang ninyo, minahal mo na siya. Habang nagkukwentuhan kami ni Gustavo ay dumating sina Ana at Elsa na nakabathrobe lamang. Tom, bakit sila nandito? Naguguluhan kong tanong kay Gustavo na tinabihan ng dalawang babae. Masyado tayo naging abala nitong huling mga araw, kaya hindi naman siguro masama kung paligayahin natin ang ating mga sarili. Sumenya si Gustavo na kunin ng mga tauhan nito ang perang nasa lamesa at dalhin ulit sa vault. Lumabas ang aming mga tauhan na kasama namin kanina sa loob ng kwarto. Tumayo sina Ana at Gustavo. Hawak nito ang bewang ng babae. Doon na muna kami sa kabilang kwarto para naman ma-enjoy niyo ang isa't isa. Gabriel, hindi mo pa naman nagiging asawa si Ella kaya walang masama na tumikim ng ibang putahe habang hindi pa nakahanda ang dessert. Pagbibiro nito sa akin bago ako iniwan. Tumingin ako kay Elsa na inalis ang bathrobe nitong suot. Nakasuot na lamang ito ng sexy dress ngayon na kulang ang tela. Yumuko ito sa aking harapan at saka kinagat ang ibabang labi. Lumuhod ito at hinawakan ang nagagalit kong pagkalalaki.
Hinuli ko ang kamay ni Elsa ngunit hindi ako halos makatutol. Gusto ko ring ilabas ang init ng aking katawan. Pumikit na ako at sumandal sa aking inuupuan at hinayaan sa Elsa na gawin ang dapat nitong gawin. Shit! Halos masabunutan ko sa Elsa sa kaligayahan na hatid ng bibig nito sa akin. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone na nasa bulsa ng aking suot na pantalon. Napatigil sa Elsa at tiningala ako habang hawak pa rin ito ang aking alaga. Tumingin din ako dito at sumanyas na tumigil sandali. Odd! Nalaki ang aking mga mata habang nakikinig kay Don Guerrero. Nagkaroon daw ng aberya ang lakad ni Gizon at kailangan niyang tapusin ang naiwan nitong trabaho. Tumayo ako at inayos ang aking suot na pantalon. Tumingin ako kay Elsa at hinawakan ang baba nito. Come to my house and we'll continue your fucking business. Nakangising sabi ko sa dalaga. Inihatid niya ako sa labas ng kwarto at kasabay kong lumabas sa kabilang kwarto si Gustavo na alam kong tinawagan din ni Don Guerrero. Nagmadali kami umalis ng hideout at saka sabay na sumakay sa aming sasakyan. Kinuha ko ang aking baril na caliber 45 at ikinasa iyon. Relax, hindi naman siguro tayo papatay ngayong araw. Ani Gustavo sa akin, sunukso ko iyon sa aking black suit. Pangalawang beses na ni Gizo na pumalpak at ako na naman ang sisisihin ni Don Guerrero kapag nagkataon. Alam mo naman na nagpapalapad ako ng papel sa magiging father-in-law ko. Tumawa ng malakas si Gustavo sa sinabi ko. Mahal na mahal ka naman ni Ella at paglalaban ka niya sa kahit na kanino. Hindi ako nakakasigurado doon dahil alam kong nakokontrol ni Don Guerrero ang anak nito kung minsan. Naabutan namin ni Gustavo ang aktong pakikipaglaban ni Gizon sa mga kalaban nila sa negosyo. Patay na ang mga tauhan ni Gizon nang dumating kami ni Gustavo. Umaba din sa sakyan ng mga tauhan namin para tumulong sa nangyayaring gulo. Sinipa ako ng malakas at inago ang baril ni Roman, ang leader ng sindikato na karibal namin sa negosyo. Walang giya ka, Gabriel! Sigaw nito ng malakas sa akin na pilit pa lumalaban. Hindi ka matinong kausap, Roman. Pati ito mga kasama ng tuta namin gusto mo ubusin? Binitawan ko si Roman at itinutok sa kanyang aking baril. Sumulpot sa katawan nito ang bala at hindi pa ako nakontento at pinasabog ko pa ang bunbunan nito. Hangal ka, Roman! Galit na galit kong ani dito. Nang maubos namin ang mga tauhan ni Roman ay dinampot ko ang attache case na naglalaman ng mga pera. Inihagis ko iyon kay Gustavo at saka lumapit kay Gizon. Hanggang ngayon talaga hindi ka maasahan, Gizon. Kunin yung mga epektos na nasa sakyan ni Roman para madala natin sa bodega. Gabriel, nagkataon lang na mautak si Roman at hindi ko yun naisip. Tumawa ako sa sinabi ng matanda. Ngayon ka ba nautakan ng isang Roman? O baka naman gusto mo lang makapagkasundo sa kanya para takasan ang mga utang mo kay Don Guerrero? Kaya ka nagpapatalo kay Roman? O baka naman nag-usap kayo na lokohin ng korte sa triad? Sununtok ko sa pisngi si Gizon at napaatras ito. Gabriel, hindi ako kailanman tumataka sa mga problema. Magpaliwanag ka na lang kay Don Guerrero dahil kailangan ka na rin niyang makausap. Masyado mong pinapakalaman ang buhay ko, Gabriel. Dapat magpasalamat ka sa akin, Gizon. Kung hindi kami dumating dito ni Gustavo, baka hindi mo na nakikita ako ngayon. Masyado kang bilib sa sarili mo, kaya ito nangyayari. Gusto mo na mataas na posisyon sa triad, ngunit wala ka namang ginagawa para mapatunayan ang sarili mo. Dahil pakailamero ka, Gabriel. Anak ka lang naman na Renato. Alam mo yan, at kung may isang taong dapat nasa posisyon mo ngayon, ako yun, Gabriel. Inuungkat na naman ito ang nakaraan. Hindi mo matanggap na ang anak sa labas ng taong kumupkup sa'yo ay mas mataas ang posisyon ngayon? Pangiinis ko kay Gizon. Tinabig niya ako at tinawag ang mga tauhan nito na umalis na. Hindi pa rin nagbabago si Gizon, Gabriel. Galit na galit pa rin siya sa'yo dahil ikaw ang pinaburan ni Renato. Anak niya ako sa labas at ampon lamang si Gizon. Kaya bakit ito magrereklamo? Tumingin ako sa mga tauhan namin na inililigpit ang mga patay na katawan. Inilalagay ng mga ito iyon sa isang truck ng basura. Lumapit si Inspector David at ibinigay ni Gustavo ang 100,000 piso para gawin ito ang dati nitong trabaho. Itinago iyon ni Inspector David. Nagkainitan na naman kayo ni Gizon? Tanong niya sa akin na marahil napansin na makulimlim na mukha nito kanina. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Inspector, para naman matuwa kami sa iyo at mabigyan ka pa namin ng bonus sa susunod na buwan. Seryosong ani ko rito. Kakampi namin ang ilan sa mga pulis sa aming lugar, kaya walang kinatatakutan ng katulad ko dahil kayang-kaya naming gawing utusan ang mga ito. Monica's POV.
Let's party party! Sigaw ko kasamang kaibigan kong si Gracie habang sumasayaw at may hawak na bote ng beer. Kasama ko ang mga ito ngayon sa Hody Club para celebrate ang birthday party ng aking kaibigan na si Sash. Girl, nakarami ka na. Awat naman sa akin ni Gracie. Minsan lang ito, Gracie. Huwag kang OA. Birthday naman ni Sash kaya hayaan mo na lang ako na magsaya. Masayang sabi ko naman. Oo nga naman, Gracie. Hayaan mo na lang kaibigan natin na magsaya. Kasama naman niya tayo. Sabi naman ni Sash. Happy birthday, girl. Nakapagbeso ako rito at hinalaga rito sa pisngi. Thanks, Monica. Masayang sabi ni Sash at nakipag-cheers pa sa amin ni Gracie. Sumayaw ko sa dance floor kasama ng aking mga kaibigan. Wala akong pakialam sa mga nanonood sa aming mga kalalakihan. Ina-enjoy ko lang ang pagiging adult ko. Medyo tipsy na ako kaya minabuti kong umupo muna sa tabi ni Gracie. Naikipagsayawan naman si Sash sa isang lalaki na hindi naman namin kilala. Maya-maya ay nakita kong hinihipuanan ng lalaki ang likuran ni Sash. Kahit na nahihilo na ako ay lumapit pa rin ako sa kaibigan at hinila ito. Hoy, bakit mo hinihipuan ang kaibigan ko? Malakas na sigaw ko sa lalaki. Bastos ka! Sabi naman ni Sash na biglang sinampalang lalaki. Hey, hindi ko siya hinihipuan, miss. Pagsasinungali naman ng lalaki. Kitang-kita na nga kita eh. At kahit na nahihilo ako, bistado ka na. Hinipuan mong kaibigan ko. Galit na sabi ko. Inawad kami na isang babae at lalaking bouncer na lumapit. Pinagsabihan din kami ng manager ng hotel club na kumalma. Paano ako kakalma kung nababastos ang kaibigan ko? Monica, ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Ani Gracie. Sash, tama na yan. Inagaw nito ang bote ng alak na iniinom pa ni Sash. Sa park na lang tayo. Ngumiti naman ako sa aking kaibigan. Okay, mabuti pa nga. Inakbayan ko ang aking kaibigan matapos kunin ang bag ko sa may lamesa namin. Tinapunan ko na masamang tingin ang lalaki na masama din ang tingin sa akin. Parang nakikilala ko ang lalaking iyon. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Nagtungo nga kami sa public park. Bumili si Gracie ng canned beer sa mini-stop grocery at mga chips. Marami pa naman tao sa public park na mga tumatambay di na katulad namin. 11:11 pa lamang ng gabi kaya wala pang rumoronda na tanod sa park. Habang nagiinuman kami ay may lumapit sa aming lalaki. Ito rin yung lalaki sa bar kanina. Sinusundan mo ba kami? Naiinis na tanong ko rito. Tumayo ako tumingin sa lalaki na mas mataas pa sa akin. Miss, hindi ko siya hinipuan katulad ng pagbibintang mo sa akin. Nawalan siya ng balance kaya ko siya inaalalayan at hindi yun panghihipo. Giit ng lalaki sa akin. Kahit na, hinawakan mo pa rin ang kaibigan ko. Sinig ko ako ni Sash na mukhang sang-ayon sa lalaki. Monica, mukhang tama siya. Kinagat ni Sash ang ibabang labi nito at ngumiwi. Nagulat lang ako sa sinabi mo kanina kaya ko siya nasampal. Sorry ha. Hingin pa umanhin pa ni Sash sa lalaki. Namulang aking magkabilang pisngi, napahiya pa yata ako sa aking inasal. Lasing na ba talaga ako at kung ano-ano na lang ang na-imagine ko? It's okay, mag-iingat na lang kayo. Seryosong sabi nito sa amin tatlo. Nang isunod nito ang black shade sa inaalala ko na kung saan ko siya nakita. Ikaw yung lalaki sa harapan ng company building namin, right? Mainang tanong ko rito. Hindi naman niya ako sinagot at naglakad lamang itong palayo sa akin. Sinundan ko ang lalaki at sinanya sana mga kaibigan na huwag sumunod sa amin. Hey, kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Naiinis na sabi ko rito. Tumigil sa paglalakad ang lalaki tumarap sa akin. Hinapit nitong aking bawang at tagtamang aming mga mata. Iniyuko nitong ulo at inilapit ang mukha sa akin. Ikaw ang nagbintang sa akin na bastos ako, hindi ba? Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Pumikit ako sa pag-aakalang hahalikan niya ako ngunit marahan niya akong binitawan. Ikaw ang babaeng nakita ko noong isang araw at hindi ko inaasahan na masama palang ugali mo. Iniangat nito ang suot na black shades. Natulala ako sa kagwapuhan ng lalaking kaharap ko. Malamlam ang mga mata na para bang inaantok. Matangos ang ilong, katamtaman ng kapal na mga kilay, kissable lips at ang mga ngipin nito'y sobrang puti at pantay-pantay pa. Ngumiti ito sa akin dahil nakatitig na pala ako sa kanya. Itinikom ko ang aking mga bibig na hindi ko na malaya na umawang pala dahil sa paghanga sa binata. Hinawakan itong aking baba at inilapit ang mukha nito sa akin. Until we met again, Monica. Binitawan nitong aking baba at sa kanya ako tinalikuran. Bumilis ang tibok ng aking puso.
Sumakay ang lalaki sa isang kotse na nakaabang dito. Nilapitan naman ako ng aking mga kaibigan. Magkakilala ba kayo? O sisa ni Gracie sa akin. Siya yung lalaki kinukwento ko sa inyo na isang araw, Gracie. Kinikilig na ani ko sa kaibigan. Ha? You mean siya yung lalaking type mo? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Sash. Exactly, girl. Umikot ang mga mata ni Gracie. Sa tingin mo magugustuhan ka pa niya kung pinagbintangan mo siya sa club kanina? Sumimangot ako sa sinabing iyon ni Gracie. Kahit kailan talaga, hindi talaga nawawala ang isang kontrabidang kaibigan. Guzman si POV. Guzman, bakit ka duguan? Nag-aalalang tanong ni Adeline sa akin nang dumating ako sa aming bahay. Umupo ako sa sofa at kaagad kong inalis ang suot kong puting long sleeve at inalis iyon para maginungaan ang aking pakiramdam. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na naiintindihan ang mga pinaggagawa mo. Hindi ka naman ba sa gulero nung pinakasalan kita at... Nasa po nito ang bibig na may maalala tungkol sa akin. Hindi nga kaya... Guzman, bumalik ka na ba sa triad? Ang triad na kinabibilangan ng aming pamilya noon. Gizen, Montessori at Guerrero. Ngunit nagbago ang takbo ng negosyo nang mamatay ang aking tubayong ama at ipinasa nito ang mga ari-arian sa tunay nitong anak na si Gabriel. Kaya naman nawalan ako ng mga karapatan dahil hindi ako binahagian ng mga ari-arian. Pumayag ako sa inalok ni Don na kung sasama akong muli sa mga operasyon na ibabalik nito sa akin ang dapat na para sa akin. Nagtiwala ako kay Guerrero ngunit nabigo ako. Tumahimik ka, Adeline. Hindi mo na kailangan pang alamin ang tungkol sa mga ginagawa ko. Umupo sa akin tabi ang aking asawa. Umiiyak ito na hinuwakan ng aking pisngi. Guzman, isipin mo naman kami ng anak mo. Nangako ka na sa akin na titigilan mo na ang trial at magbabagong buhay na tayo. Sabihin mo sa akin, mali. Mali ang inala ko, di ba? Hindi ako tama, di ba? Inalis ko ang kamay ni Adeline sa aking pisngi. Paano ko sasabihin na wala na akong takas? Nanganganib ang kumpanya namin dahil sa babala ni Guerrero. At kung aalis ako sa triad, mas lalo lang akong malulugmok at hindi ko na mababawi pang aking karapatan sa loob ng triad. Ayokong marinig ang mga kadramahan mo, Adeline. Pagod ako. Naintindihan mo ba ako? Pagod na pagod ako. Sa ibang araw mo na lang ako kausapin tungkol sa mga ipinangako ko sa'yo. Marahas akong tumayo at iniwan ang aking asawa na umiiyak. Bumuka ako ng malalim. Nakasalubong ko mga katulong at nagulat ang mga ito sa aking itsura. May pasa ang kanan kong pisngi at may daplis ng tama ng baril ang aking kaliwang balikat. Sanay na noon ang aming mga kasambahay kaya iniyuyuko nila mga ulo kapag nakikita nila ako. Mana, dalan mo ako ng first aid kit sa kwarto. Opo, sir. Nagmadali si Manang Pilar na para bang natatakot sa akin. Pumasok ako sa kwarto at dumiretso ako sa banyo para maligo. Nasa isip ko pa rin si Gabriel. Ang gagong iyon. Wala na itong magandang ginawa para sa akin. Palagi na lamang akong pinapakaalaman ng demonyong iyon. Nalaman ko na malapit na itong ikasal kay Ella. Pag-iisipan ko mabuti kung anong regalong ibibigay ko sa kanya. Nang lumabas ako ng banyo, nakita ko sa Adeline na hinihintay ako. Nakaupo ito sa kama at hawak ang first aid kit na ipinapakuha ko kay Manang Pilar. Magdadrama ka na naman ba, Adeline? Masanay ka nang palagi mo ako makikita na ganito ngayon, lalo na sa mga susunod pang mga araw. Guzman, natatakot ako. Paano ko sa ginagawa mo mapahama kami ni Monica? Ayokong pati ang anak natin madamay. Adeline, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kayo madadamay ni Monica dahil hindi ako tanga. Naiinis na sabi ko sa aking asawa. Guzman, kahit na mga matatalino na iisahan ng kalaban. Nakikiusap ako na tumigil ka na sa... Niyakap ko na lamang ang aking asawa at tinagkan ito sa noo. Okay, sige. Tumahan ka lang. Patawaran mo ako, Adeline, pero isinanla ako ng kaluluwa ko sa demonyo. Piping usal ko habang yakap-yakap ito. Salamat, Guzman. Mahal na mahal kita at ayokong mapahama ka. Gagamutin ko mga sugat mo. Baka dumating si Monica at makita kanya na ganyan. Tiyak ako na mag-aalala sa iyong anak mo. Si Monica ang aking nag-iisang anak. Maganda ito katulad ng aking asawa. Maamo ang mukha at napaka-sweet na anak. Adeline, hindi ako makakauwi rito sa bahay sa susunod na mga araw.
para sa kasuwin ng ating negosyo. Nasabihan ko na sa Monica na i-handle muna ang company habang wala ako. Gusto mo bang sumama na lang ako? Secretary mo naman ako dati kaya pwede ako makatulong sa'yo. Huwag na, Adeline. Kailangan ko ito na mag-isa para makalimutan ko ang triad. Asikasuhin mo na lamang ang ating anak at ang mga iba pa natin mga pinagkakakitaan. Napapayag ko si Adeline sa aking pakiusap. Hindi ang aking kumpanyang asikasuhin ko kundi ang isang alas na magpapanalo sa akin. Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw bago ang kasal ni Gabriel kay Ella. Inutusan ako ni Guerrer na sunduin sa Ella sa mansyon para maging driver ng anak nito sa araw na iyon. Ella, ang ganda mo ngayon. Tsaka ko na mabibighanin na naman sa'yo si Gabriel. Nakangiting ani ko sa dalagang anak ni Guerrer. Mr. Guzman, magiging Kuya Guzman ko na kayo kapag kinasal kami ni Gabriel. Kuya? Tumawa ko sa sinabi nito. Hindi ako kapatid ni Gabriel kaya hindi mo ako pwedeng tawagin na kuya. Tito Guzman. Yun marahil ang dapat dahil kumpadre ko na ang tatay mo. Nagiging mas malapit kami ni Guerrer dahil nauunawaan niya ako sa aking mga pagkakamali. Hindi katulad ni Gabriel na basta na lamang akong pinapakaalaman. Halika na, Ella. Mas mabuting maaga kitang dalhin kaysa Lana. Tukoy ko sa wedding gown designer nito. Magugulat na lamang si Gabriel kapag nalaman nito na ako na ang bagong kanang kamay ni Guerrer. Nang maihatid ko si Ella sa butik ay nanatili ako sa labas kasama ng 2 itim na van na kasunod namin ni Ella, ang mga alalay ni Don. Habang hinihintay si Ella ay nag-ring ang aking cellphone. Si Monica. Tumatawag ang aking anak. Sanugot ko iyon at sandaling lumayo sa kotse. Daddy, where are you? Masiglang tanong ni Monica. Nasa Cebu pa ako, anak. Kamusta ka na? Kamusta ang negosyo? Daddy, okay na okay ang business natin. Nakapag-close ako ng 2 deals sa TV advertisement ng ating products. At ako pa ang model. Masayang-masayang balita nito sa akin. Good job, anak. Pagdating ko sa bahay, magkakaroon tayo ng celebration. Daddy, 1 buwan na kayo dyan sa Cebu. Monica, uuwi rin ako pagkatapos ng mga inaasikaso ko. Sige na, may meeting pa ako. I love you, Daddy. And I miss you. Huminga ako ng malalim. Love you too, sweetie. Ibinaba ko na ang phone ko at inilagay iyon sa aking bulsa. Paglingon ko sa kotse ay nakatayo roon si Gustavo. Nakangiti pa siya sa akin habang lumalapit ako sa kanya. Ano naman ginagawa mo rito? Nakangising tanong ko sa best friend ni Gabriel. Wala naman. Gusto ko lang masigurado na nandito pa rin sa Ella at hindi siya mapapahamak. Ano bang problema mo sa akin, ha? Nalaman ko na ikaw ang papalit sa pwesto ni Gabriel pagkatapos nila ikasal ni Ella. Kaya mo naman kaya? Pangmamaliit sa akin ni Gustavo. Bakit hindi mo nila ako panoorin, Gustavo? Naiingit ka ba? Dahil hindi ko ang pinili ni Guerrer? Tumawa ng malakas si Gustavo at saka umiling. Tinapik nito ang aking balikat at saka ako tinalikuran. Sandali itong tumigil sa paglalakad. Guzman, Gizan, huwag kang magpakakampante. Hindi mo kilala mga pader na binabangga mo. Anito bago muling tumawa ng malakas. Hindi ko siya pinansin dahil may tiwala ako kay Guerrer. May isa siyang salita at paninindigan. Monica's POV. Kahit na may hangover ako dahil sa kalasingan ko kagabi, pinilit ko pa rin na bumangon. Wala si Daddy ngayon at may inaasikasong mahalagang bagay. Si Mommy naman nasa bahay nila Lola Adora dahil biglang tumaas ang blood pressure. Naiwan ako dito sa bahay na mag-isa. Sa company naman walang sinabi sa akin si Daddy at ang Vice President ang gumagawa ng mga trabaho. Hindi naman ako pwede makialam kung wala si Daddy dahil ayokong makadagdag lang ako sa problema. Nagtungo ako sa banyo para maligo dahil aalis ako ngayon para puntahan si Sash. Isang event organizer ang kaibigan ko at kailangan niya ng tulong ko para sa isang occasion. Free time ko naman kaya pupunta ako. Nagsuot lang ako ng shorty short at off-shoulder floral blouse. Nagsuot ako ng white sneakers at naglagay lang ng manipis na makeup. Kita ang kaputian ko dahil sa maikli kong short. Alam ko na marami na naman mga kalalakihan na mapapalingon sa taglay kong kagandahan at kaputian. Lumabas na ako ng bahay namin at nagpaalam sa mga katulong. Nagpahatid ako sa driver namin patungo sa Pangasinan kung saan ang location ng wedding. Mahigit 1 oras din na naging biyahe bago ako nakarating sa Del Valle Residence and Private Resort.
Nandoon ang kaibigan ko na si Sash at ang mga staffs nito. Nandito ka na sa wakas, Monica. What can you say? Ipinakita nito ang calligraphy ng pangalan ng mga ikakasal. Maganda ang white and gold na theme ng wedding. Maliban sa curtains na ginamit sa may font, siguro mas okay kung silver na lang kaysa white para may blending. For the rest, nilibot ko ng tingin ng paligid. Maluwang ang venue at hindi magsisiksikan ng mga bisita. Nagtaas ako ng 2 kamay. Hugay sa akin ang decorations. Hindi na pala ako kailangan dito eh. Niyakap ako ni Sash. Ikaw ang kaibigan ko, model at magaling ka sa design. Kaya naman sa'yo ako humingi ng tulong. Mamayang gabi ang wedding. Kumaba ang uso ko. Dapat pala sinabi mo para nakapagdala ko ng extra na damit. Hindi ka ba hanapin ng parents mo? Busy si mommy kila Lola Adora. At si daddy, may importanteng business trip. So, nandito ako ngayon para mag-enjoy. May hot boys ba na nandito? Pili ang tanong ko kay Sash. Ay naku, Monica. Hot boys lang palang gusto mo. Sana sinabi mo kaagad para hinanap ko yung cute na guy na nakilala natin sa club. Kinindatan ako ni Sash at saka kinurot sa tagiliran.